Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Senador Erwin Tulfo humingi ng paumanhin sa mga banta kay SP Cayetano at iba pang senador. Sa isang Facebook post ay tila humingi ng paumanhin itong si Senador Erwin Tulfo sa kaniyang mga kapwa senador at sa publiko kaugnay ng kaniyang mga naging controversial na payag tungkol sa pagpapaaresto at pagbibitbit sa mga taong umano'y magdaraos ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa gitna ng sigalot sa Senado. Ang paghingi ng paumanhin ay dumating ilang araw matapos umani ng matinding reaksyon ang kaniyang mga pahayag laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa mga nagsagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni na Senator Pia Cayetano at Senator Dante Marcoleta. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya itong si Tulfo matapos niyang sabihin na maaari niyang ipaaresto o palabasin sa plenaryo ang mga magsasagawa ng hiwalay na pagdinig. Sa inilabas na payag, inamin ni Tulfo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang halal na opisyal. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang paghingi ng paumanhin ni Tulfo ay naganap habang patuloy pa ring pinagtatalunan ng magkabilang kampo sa Senado ang legalidad ng naging pagbabago sa liderato noong June 3, pati na rin ang mga kasunod na pagdinig at hakbang na isinagawa ng magkakaibang grupo ng mga senador. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Sabi nila, General, nahimasmasan na si Bendelo. Ang tapang-tapang ngayon humingi ng paumanhin. Magtrabaho na lang daw sila lahat ng mga senador. Forgive and forget na daw. Ito, GMA News na post 1 hour ago. Sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Humingi ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at ilang individual palabas ng session hall sa gitna ng tensyon sa Senado nitong mga nakaraang araw. Aminado si Tulfo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang senador. Merese gaba. Kahit pa aniya bunga ito ng matinding emosyon at hangaring hindi maantala ang trabaho ng Senado. Ito ang kanyang payag. Humihingi na ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Patawarin niyo ba? Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Anong batas nga? Huwag nyo kaming lukuhin. Batas-batas kayo dyan. Ang gusto ninyo is maagaw ang leadership sa Senado. That's all. Plain and simple. Hindi yung batas-batas. Noong June 3, may batas ba kayo pinag-usapan? Wala. Butuhan lang, reorganization. After that, wala na. Batas. Sa inyong mga batas kuno. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado na ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo nito. Dati namang talo ang mga Pilipino. Noong panahon pa, leadership ni Soto at Lacson, ayaw patawag ang mga Brave 18 Marines. Talo na ang mga Pilipino. Ano bang sinasabi niyong talo ang Pilipino? Dati nang talo. Ngayon na naagaw ng Cayetano Black ang leadership, yun na, panalo na sana. Kaya lang, nagkaroon na naman ng problema. Ang 13, naging 12 na lang. Ano ba yan? Humihingi daw ng sige, tignan natin ang... Well, in fairness, it takes courage to admit your mistakes. And for that, saludohan ko siya sa kanyang courage na humingi ng But, it does not mean na yung depende rin sa mga senador kung makikipagtulungan. Kasi nasaktan na. Birahin mo yan, kwilyuhan mo ang kapwa mo senador. Kaya,
Believe ako kay Senator Robin Padilla, yung kanyang hamon, no? Sige, unahin mo ako, sir, please. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano, hindi yan sanay sa bardagulan sa kanto. Ako, subukan mo, unahin mo. I don't know kung kilala mo ba ako. Unahin mo ako. Tapos sabi niya, kung matapang ka, hinayupak ko! Oh, tapos biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, humihingi na ng paumanhin. Wow naman! So, mayroon ba nakikitang solusyon para ma-resolve ito? As of now, wala akong nakikita. Kasi, pinipilit ng grupo ni na Gatchalian Soto Tulfo na sila ang legit. Kinilala na sila ng Malacanang, kinilala na ng House of Representatives. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, may kamay ang Malacanang. Imposibleng walang kinalaman ang Malacanang dito. Kasi nga, yung kinakatakutan is Blue Ribbon hearing. So, papayag na lang ba? Grupo ng Cayetano Black, pagkatapos nakulong yung isa, nagtatago yung isa. Medyo matagal-tagal pa ito na bangayan. Nang dahil sa it all speaks about leadership. Ang ganda na sana ng simula ng administrasyon ito. Biggest political capital in history, yung boto nila na 31, 32 million, ang laking suporta nun. Ngayon, nawala na. Negative 15 na. O, paano pa tayo makabangon? Mahirap na. So, tingnan natin ang nag-react. 89,000 total reaction. 77,000 tumatawa, 2,400 ang galit. So, estimate 90% sa taong bayan tinatawanan o galit sila dito kay Tulfo sa Soto Black. 10% lang, 8,800 lang ang nag-like sa kanya. 10%. Yan ang nakikita ko sa battle of public opinion ngayon. Talon-talo itong Soto, Gatchalian, Tulfo Black sa imahe, sa perception ng taong bayan. Magandang post dito ni dating Congressman Mike Defensor, yung tungkol sa pagdalo ng Brave 18 sa tinatawag na Tulfo BRC hearing. Ako, kinakabahan ako Matapang ang ating Brave 18, kaya nilang harapin yun. Kaya lang, baka mamaya may makulong sila. Mabuti, sumulat na si Senator Alan Peter Cayetano. Nagbigay siya ng magandang advice sa Brave 18 Marines. Ito, kasagutan sa imbitasyon na dumalo bukas sa hearing ang Brave 18. Ito ang sulat. Okay, so nandito naka-attach yung sulat ni SP Cayetano sa Brave 18 Marines, kaya ito ni Baligod. Sinamarize na lang niya. Okay. Ito ang sulat na natanggap namin mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mga sumusunod ay ang mahalagang bahagi ng kanyang liham. Number 1, kinilala at pinasalamatan niya si Attorney Levi Baligod at ang Brave 18 sa kanilang pagharap sa Blue Ribbon Committee noong Hunyo 4, 2026 at binigyan diin ang katapangan at personal na sakripisyo kanilang ginawa. Nilinaw niya na ang pagdinig na sinasabing nakatakda sa Hunyo 8 bukas ay hindi autorisado ng kanyang tanggapan ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng committee o ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng subcommittee. Binigyan din niya na ang mga opisyal na paanyaya at abiso para sa mga pagdinig ay maaari lamang magmula sa tanggapan ni Senator Pia Cayetano, tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta o sa committee secretariat na kumikilos sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Nagbabala rin siya sa Brave 18 na maging maingat at tiyaking beripikado ang anumang paanyaya o kautosang natatanggap nila, lalo na sa gitna ng mga ulat ng banta ng pag-aresto at pagkakasangkot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang testimonya. Ayon sa liham, hindi matitiyak
na ang mga pagdinig na isinasagawa ng walang paintulot ng mga nararapat na chairperson ay makapagbibigay ng parehong antas ng protection at procedural safeguards para sa mga testigo. Iginit din niya na walang sino mang testigo ang dapat makaranas ng pananakot o intimidasyon at na ang paghahanap ng katotohanan ay dapat isagawa sa isang patas, maayos at wastong proseso. Mahalaga ang mga paglilinaw na ito sapagkat pinagtitibay nito ang pangangailangang protektahan ang mga testigo, igalang ang due process at tiyaking ang paghahanap ng katotohanan ay isinasagawa sa liham sa ilalim ng wastong autoridad at naayon sa mga patakaran sa Senado. Wow! To me, this is a very good news. Ulitin ko, ninenervyos ako kung ano ba, mag-attend ba sila o hindi. On one side, gusto kong mag-attend sila para ma-cross-examine sila ng mga pinangalanan nilang na-delibera ng maleta. Kaya lang, ito opinion ko lang ha. Baka magresulta ito sa contempt o kung ano. Maalala nyo yung kay Colonel Grijaldo nung Quadcom. 6 na buwan sang nakulong. Kaya nakikita ko, posibleng ganyan din ang mangyari sa mga Brave 18 pag hindi sila nag-ingat. Kaya salamat po, Senator Alan Peter Cayetano sa sulat nito. At least, meron ng basihan ang Brave 18 ni Atty. Baligod na bakit hindi sila pumunta. O, isip lang niya. Sulat ng Senate President. So, ito na, labanan na naman ito ng sino ba talaga ang legal na Senate President. Gatchalian or Cayetano. Babalik at babalik doon ang issue. So, to me, ang legal ay si SP Cayetano. Dahil 12 lang sila eh. Not unless na mayroong pang 13, may babaliktad na naman yun. Tapos na ang usapin. Nagpahayag na si SP Cayetano, I will voluntarily step down if there are 13 among the senators na magpapaalis sa kanya sa pwesto. Ganun lang kasimple. Kasi yun naman ang nakalagay sa 1987 Constitution. Yun ang nakalagay sa Senate Rules, active Senate Rules ngayon. Itong grupo ni na Gatchalian, Soto, Tolpo, iba yung iginigiit nila na Abilino Doctrine. To me, kahit hindi ako abogado, napakadaling intindihin. 1949 pa yun nangyari. 1935 Constitution ang basihan. Wala na ngayon ang 1935 Constitution. So anong mananaig? Dapat yung 1987 Constitution. So mabuhay po kayo, Senator SP Cayetano at Brave 18 Marines, Atty. Baligod sa sulat na ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Leo Africa 991. Mga caption ganito: kapitbahay daw ni Senator Erwin Tulfo ang mga ito. Aray ko po, galit na galit ang kanyang, I think sa neighborhood association nila. I don't know, sa ang village. Sabi dito, before you start talking, you make your facts right, Mr. Senator. Galit na galit ang mga residente. Sandali so pakinggan natin. So, grabe, mismong kapitbahay, nagre-reklamo. By the barangay, your double whammy, Mr. Senator. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the JAMA board and by the barangay, your double whammy, Mr. Senator. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you
for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the JAMA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. I don't know where you got your information. So, parang naintindihan ko lang ha. May pahayag itong Senator Erwin Tulfo na ito na hindi naman pala totoo, hindi based on facts. Kaya nagagalit ang neighborhood. I will sue you for libel. Sumagot siya, then sue me. Kasuhan mo ako, correct me if I'm wrong, ano? Noong humarap siya sa Commission on Appointments as DSW Secretary, itong si Erwin Tulfo. Lumabas yung issue na ganyan, yung conviction niya sa libel. Again, correct me if I'm wrong, kung tama ba yung ano. Parang, meron na siyang conviction sa libel nung una, kailang parang multa. Parang walang preso, multa-multa lang. Kasi nga, ang tapang niyang magsalita. Yan na lang ang tatak Tulfo, sa totoo lang. Believe ako sa tapang nilang magsalita. Kaya lang, nakahanap sila, I mean, yung silang magkakapatid matatapang. Kaya sumikat sila dahil sa katapangan nila. Hanggang nakahanap ng katapat, yung isa si Ramon Tulfo, sa isang artista sino yun? Raymart Santiago ba yun? Yung nakulata itong si Ramon Tulfo. Bugbog sarado. Oh, ano pa? Ang tapang din nila nung binatikos nila, panahon ni Tatay Digong ito yung mabait na Army General, si General Bautista, serving as DSWD Secretary, si General Bautista. Kilala ko ito. Mabait. Class 85. Hindi lang ata napaunlakan ng interview ni Erwin Tulfo. Binira-bira na siya sa on air. Pinagmumura. Nako, nag-react ang daming mga men and women in uniform. Kasi nga, mabait yung minumura niya. Very simple, low profile na general, kailang magaling. Ayun, minura-mura. Mabuti na lang, parang naayos din nila. So, yan po, ang tapang ng mga Tulfo. Yung tapang niya ngayon, pinahayag niya na kukwelyuhan daw niya ang mga senador na nag-conduct ng ng peking hearing. Tapos ano pa, pagsasampalin daw niya ang mga Senate employees na nag-conduct ng Blue Ribbon at tumulong, nag-facilitate sa pag-conduct ng Blue Ribbon hearing noong June 4. Umalma naman itong si Mr. Bad Boy. So ang labanan niya yun, Mr. Bendalo and Mr. Bad Boy. sabi ni Mr. Bad Boy, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, salita ka ng salita, gawin mo na. Yung kwilyuhan, yung sampal, gawin mo na. Kaya lang, please lang, sir, sabi ni Robin Padilla, Senator, please lang, kung kwilyuhan mo si SP Cayetano, isama mo ako. Kasi si SP Cayetano, hindi naman yan sanay sa bardagulan sa kanto. Ako ang unahin mo. Kung matapang ka, hinayupak ka, isama mo ako, tingnan natin. Ala na talaga, So, I don't know kung kailan nangyari to. Pakinggan natin ulit. Ang sarap pakinggan. But that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking... Yan. Pasalamatan ko pala ang mga kaibigan kong researchers, si Eudora at Chris Torres. Sila nagpapadala sa akin ng mga ganito.
Kaya nakakadami ako ng reaction vlog. And by the way, yung fund drive natin, as of now, malaki na, tingnan ko ha. Okay, as of now, anong oras na ba? 1:42, umabot na po ng 30,000 pesos yung mga voluntary donation support nyo for Brave 13 Marines. Ang plano ko, baka mamayang hapon or early bukas, ipadala ulit natin sa kanila. So, salamat yung mga voluntaryong sumusuporta sa Brave 18 Marines. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.